Takot ba sila o gigil na gigil ba sila kay Congresswoman-elect Laila De Lima ng party list Mamamayang Liberal? Kasi alam niyo bakit? Itong kampo ng mga Duterte supporters, mula nung sabihin ng Court of Appeals na dapat ayusin ng RTC Muntinlupa yung kaso ni Laila De Lima, aba ngayon ang kanilang pinapalabas, babalik daw sa kulungan, makukulong daw ulit itong si De Lima. Masyadong mabilis ang kanilang sapantaha na malayo doon sa desisyon ng RTC judge at saka doon sa order ng Court of Appeals. Ang gusto ng Court of Appeals, reviewin lang kasi yung ibang testigo ay parang pakinggan yung ibang testigo. Hindi lang yung dating testigong bumaligtad. Abaya ngayon ang sinasabi lang makukulong. Unang-una, hindi po sinabi ng Court of Appeals na dapat ay ibalik or dapat ikulong si Duterte. Ano si Duterte? Si Laila De Lima. Na yan ang gusto lagi ng mga Duterte. Dahil sila masyadong napikon kay De Lima nung ito'y nag-iimbestiga doon sa human rights violation na kinasasangkutan ng Duterte family o Duterte mismo, dating Pangulo, ngayon ay Mayor, kaya sila ay gumalaw noong panahon yun na ipinakulong ng 7 taon si De Lima. Eh ngayong nakalaya na at congresswoman na, tapos magiging prosecutor pa sa article of impeachment, yun siguro ang kinatatakot ng mga Duterte supporters. Alam nila magaling si De Lima. At pag ito ay sinalang na doon sa bilang prosecutor, taga-usig, doon sa mga kasong kinakaharap ni Sara Duterte, abay mabigat. Napakalaking tulong sa akin pong analysis at opinion ng pagpasok ni Congressman Jokno at ni Congresswoman De Lima doon sa prosecution panel. Yun ang kinatatakot nila. Gusto ng mga Duterte supporters hindi masama sa panel ng prosecution. Kaya ang problema ay pinili na, inendorse na, sinabi na ni Speaker Romualdez na kasama na itong dalawang ito. So kaya kanilang pinapalabas sa kanilang interpretation na nililinlang ang kanilang mga followers ay si De Lima ay muling makukulong. Actually, ang kanilang namang binubudol at nililinlang sa mga balita yung ding kanilang mga kasamahan. Ang Marcos supporters, Marcos loyalists, piklawan-dilawan, silent majority, naniniwala sa rule of law, hindi naniniwala sa pinagsasasabi ng grupo ng mga DDS. Kasi isa sa mga abogado pa naman nagsasalitang baka daw mabalik ulit, babalik daw sa kulungan, mananagot na raw ulit si De Lima, ay si Sal Panelo. Ay abogado yun eh. Bakit iba yung kanya sinasabi kaysa sa sinasabi ng Court of Appeals sa akin tingin? So inuulit ko, kayo-kayo lang ang nagbubudulan, kayo-kayo lang ang nagbubulahan dyan. Ang matitino na nakakaintindi ng kaso ito ay hindi ganong kadali na may balik sa kulungan kasi may mga appeal pa yan, may mga motion for consideration, pwedeng umabot pa ng Korte Suprema. Ay ang impeachment next month na eh. Ang trial, next month na eh. Ang trial, aabot ng 20 Congress, pasok na dyan si De Lima at Jokno. O di ba? Yan ang ayaw lang nilang aminin na dahilan kung bakit sila nagigigil at gustong ipakulong ulit si De Lima. Ang kampo ni De Lima, si De Lima mismo at ang kanyang mga abogado, hindi na babahala dyan sa Court of Appeals order na yan. Lilinawin lang nila yan. Liliwanagin lang nila yan. Ayun po yun. So, kayo, kung naniniwala kayo sa sinasabi nila na obvious naman sila ay sobrang takot at gigil kay De Lima, eh, kawawa kayo. Pero sa tamang proseso, hindi yan ikinababahala ng kampo ni De Lima, lalo na ngayon na siya ay Congresswoman-elect at nakapokus na doon sa trial kung ano aman ang i-assign sa kanya ng Kongreso tungkol doon sa 7 article of impeachment against Sara Duterte ang kailang pinagtuturan ng pansin. Wala na silang magagawa dyan. Malapit na ang opening ng impeachment against Sara. Yun po yung kanilang kinatatakutan. Any comment, reaksyon, malaya po kayo.
Kung tutuusin po, yun naman pong kaso ni Senator Laila De Lima, hindi naman po ito ibig sabihin mali po yung desisyon. Pinapagpaliwanag lang po kung ano po ang mga, kumbaga yung mga dun sa witness, dun sa kaso. Pero hindi ibig sabihin ay lilitisin muli. At hindi ibig sabihin na si Laila De Lima ay makukulong ulit. Hindi po ganon. Wala pong ganong pangyayari. Napakarami pong fake news na lumabas nitong mga nakaraang araw. At mga ilan po sa mga DD list vlogger ay sinasabi po na si Laila De Lima ay makukulong daw. Pero hindi po yan totoo at wala pong makukulong ulit na Laila De Lima. Kaya nga po, ako po nagtataka dito sa mga DD list na ito na tuwan-tuwa sila. Pero hindi nila alam na parang pinapaliwanag lang. Pagpapaliwanagin lang. Hindi po ibig sabihin ay makukulong ulit si Laila De Lima at siya po ay lilitising muli. Kasi po ang kanyang acquittal ay irreversible na at unappealable na. Wala na pong mangyayaring pagkulong kay Laila De Lima. Pero syempre, kapag didilis ka, kapag didishit ka, DDFs ka, ang gusto mo makulong si Laila De Lima. Kaya kahit na fake news, kahit po na hindi po totoo, ay talagang pinapatulan at pinapaniwalaan po ng mga didilis. Kasi papabor sa kanila yun Dahil kapag si Laila De Lima po ay naipakulong nila ngayon, hindi ito magiging congressman prosecutor o kung ano man ang tawag dyan sa impeachment trial ni Sara Duterte. Alam natin na talagang si Laila De Lima ay magaling pong abogada yan, dating DOJ secretary, at sigurado po ako na pagbubutihan po ni Laila De Lima ang pag-prosecute at ang paglilitis dito kay Sara Duterte dahil kailangan po niya na makatabla kay Digong Duterte. Samantala sa iba nating issue, eto na. Malay ang paliwanag ng COMELEC, patuloy na pinaninindigan na maayos ang bilangan, maayos ang eleksyon. Etong 12 naunang mga senatorial candidate na nasa top 12, sila na nga po yung mga bagong senador. Ngayon ang tanong, sila'y senador na? Sila ba'y titingin sa ebidensya o magpapagamit sa isang pangalan? Ang sabi ni Senate President Escudero ay dapat alamin ng mga senator judge ang lahat ng issue, dokumento, ebidensya at kung ano man. Hindi ho magiging circus daw ho yung trial na ito. Magiging seryoso ang mga senador. Kasi alam ng Senate President na ang taong bayan ay nakaabang, taong bayan ay magmomonitor, ang taong bayan ay makakapagdesisyon at manghuhusga rin kung merong bias na senador judge. Ang tinitiyak ngayon ni Escudero at sana yun ang mangyari, parehas na kanilang ibibigay ang tamang oras at pagkakataon sa prosecution panel at sa defense counsel tungkol sa 7 article of impeachment, graft and corruption, pagmumura at saka yung pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House ni Sara Inday Duterte at yung malaking perang di umano'y nakadeposito sa mga bangko at iba pa. Ayun, di ba? Kaya abangan talaga, Ganun pa man ang isang magandang balita mula daw parking lot ng Senado hanggang sa opisina, hanggang sa mga opisina ng senador, judge, prosecution at defense, naka-ready na. Pati yung buong session hall ng Senado. Oras na lang kung anong oras magsisimula at anong oras matatapos, araw-araw kung kinakailangan, yan ho ang kanilang babalangkasin. Yung rule of impeachment, yung rule tungkol sa impeachment, yan lang ho ang aayusin pa. Pero yung paghahanda ng magkabilang panig, lalo na ang prosecution, lalo na po ang Senado, ay ready na sa GSIS building sa may Pasay City. Open daw po na makinig, pero kailangan tahimik ang mga observer or mamamayan sa gallery ng impeachment court or trial. Pero siyempre, mahigpit ang seguridad, mahigpit na ipagbabawal ang maingay, mahigpit na ipagbabawal ang kampihan, magiging nag-oobserba lang ho ang sibilyan, hindi pwedeng makialam. Kaya maswerte yung mauna at makakapanood ng live. Pero tayo, hindi natin ambisyon ng live pa yan, mamamonitor at makikita natin.
conforme sa tagal ng trial, mali mo, bigla tayong mapasal din doon. Di ba? Iba rin. Dahil kasi sa mga nakaraang mga impeachment, nakarating ako ng Senado. Iba talaga ang usapan pagka-impeachment na. Abangan ninyo, abangan natin. Okay? Yung nagsasaya, dahil si De Lima ay may problema, ay baka nagkakamali kayo. O baka dala lang ng takot dahil alam nilang mahihirapan sila kay De Lima at joke, no? Ganon ba yon? Please like and share. Subscribe and follow sa aking mga channel. At ayon po mismo kay Sara Duterte ay handang-handa na rin daw po ang kanyang team sa impeachment trial. At nako, matindi yung sinabi ni Sara Duterte. Ang gusto daw po niya ay isang matindi at isang malupit na impeachment trial. Ang sabi pa nga niya ay bloodbath. Nako, mukhang dapat talagang tindihan ng mga congressman, prosecutor itong kanilang gagawing pagtatanong at kanilang gagawin po na paglilitis kay Sara Duterte dahil galing na mismo kay Sara Duterte na kaya siya daw po ay makonvict o siya daw po ay ma-acquit, siya daw po ay at peace na. Kaya nako pero syempre alam naman natin ang mga Duterte kailanman ay hindi po nagpakita ng pagkabahala sa kanilang mga ginagawa. Alam natin na yan po isang strategy para kunwari Duterte lang ang malakas, Sara lang ang malakas, di ba? Para kunwari hindi kinakabahan, hindi natatakot. Pero kung inyo pong matatandaan nung mga bandang Pebrero ba yun, si Sara Duterte po mismo ang nagpetisyon sa kanyang impeachment trial. Kasi sabi niya, open siya sa impeachment, walang problema sa impeachment. Tapos yung pong ika-apat na impeachment complaint o yung pang-apat na kaso, parang gusto niyang harangin noong bandang Pebrero. Kaya sabi ko nga, ba't tinaharang kung wala namang kinakatakutan? Di ba? Bakit pinipetisyon kung wala namang kasalanan si Sara Duterte? Kasi yun naman lagi ang sinasabi ni Sara Duterte, panggigipit lang at wala naman daw siyang nilulustay na pera ng taong bayan, di ba? Doon niya na lang ipaliwanag sa Senado. Alam niyo po, kaabang-abang talaga to. Ito po ang kumbaga sa panahon ng 2020 to 2030 na panahon po ng kumbaga politika dito sa Pilipinas. Ito po ang pinaka-inaabangan, pinaka-exciting. At ito po ang kumbaga inaabangan ng taong bayan kung si Sara Duterte ba ay maa-acquit or mabe-verdict na guilty or mapipilitang mag-resign kapag po naramdaman niya na nakukuha po ng mga senador ang katotohanan at ang mga senador po ay walang ibang magiging option kung hindi ang pumabor na siya i-impeach dahil po sa bigat ng mga ebidensya. Kasi po ito sa mga 24 na senador na maglilitis kay Sara Duterte, hindi po nila pwedeng sabihin yung sila po ay kaalyado ni Sara, na sila po ay kumbaga kaalyado, kakampi, kaibigan, ni Digong. Hindi po pwedeng ganon. Kasi po kapag po nakita ng taong bayan, kasi live yan mapapanood yan ng buong Pilipinas at ng buong mundo, live po yan. Kapag po nakikita yan ng mga Pilipino na itong si Sara Duterte po ay talagang karapat dapat i-impeach. Tapos kunwari si Bato, si Bongo, si Robin, si Amy, si Camille, si Marcoleta ay bumoto po na para hindi ma-impeach si Sara Duterte. Ay nako, sigurado ko baka po magkatotoo ang people power na pinapanawagan ni Harry Roque. Kaya lang, hindi po laban kay PBBM, kung hindi laban sa mga senador na ito at laban kay Sara Duterte. Baka talagang si Sara Duterte po ay maging mitya ng people power. Baka talaga pong lumabas ang taong bayan sa EDSA para kay Sara at siya po ay ipanawagang i-impeach, hindi po para siya ay protektahan. Katulad ng pinapanawagan ni Harry Roque. Baligtad. Sa halip na pro-Duterte na people power, magiging anti-Duterte people power kapag po ganong katindi ang mga ebidensya, ganong kabigat, tapos inakwit ng kanyang mga kaalyado. Nako,
sigurado po ako na meron pong mangyayaring hindi maganda sa ating bansa. Kaya yan ang ating abangan. So, salamat po sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Salamat kay Sir Mike Abe sa kanyang video na matindi na ating nireaksyonan. Ingat po kayo. Momo, chup chup. Love you, love you. God bless us all, Pilipinas. God first.